Magandang pagbubukas po ng buwan, March 1st. Muli po akong humakbang dito sa St. Joseph Chapel, barangay Nabilibin ko, Bulacan. Ang tangi ko pong mapapaliwanag sa inyo sa araw na ito at sa buwan ng March. Kung kayo po ay may karamdaman, siyempre po narinig na ako sa Facebook. Ngayon, para po maging may waga para sa inyo, magsadya na po kayo sa akin. Kasi po yan, nasisilip ko, na ipapaliwanag ko kung ano yun. Hindi po kayo maniniwala, yung po nakukuha ko sa tubig. Ate, ano masasabi mo daw sa itinawad? Ano masasabi mo anak daw sa ginawa ko sa iyo na nasilip may karamdaman? Nakita ko po lahat ng mga sakit ko. Okay. Na ano ko na dapat talagang gamutin. Okay. Bakit? Paano papasimula ng pangyayari sa iyo? Nabangga nga po ako. Okay. Nagkaroon po ng diferensya yung spinal ko. Okay. Tapos nung nagkaroon ng diferensya, hindi ako nakalakad. Hindi nawala ng pakiramdam yung katawan ko. Doon na po nagsimula yung mga sakit ko na hindi ako nakakatumi ng normal, iinom normal. Okay. Ngayon, doon sa aking nakita na yun, itinuloy ko lang dito ang pagpapaliwanag sa iyo. Siyempre, kinakailangan na ang isang taong nagpapagamot, nalalaman nila at maintindihan nila ang karamdaman. Dahil kagaya nito, nagkaroon siya ng problema. Ngayon, kung wari mo magpapagamot sila na hindi nila naiintindihan at mag-hospital man o ano, hindi nila alam na merong napepending na dugo sa loob. Eh ngayon, kung nakataon halimbawa na ito ay alam mo yun, hindi masama yun. Pasalamatan mo yun. Kapag hindi napalabas natin, hindi ka dapat kabahan. Pag napalabas natin, hindi ka ba natutuwa na yung pipinsala sa iyong papalabas? Sagot ka. Kaya ngayon, kinakailangan na hindi baling maulit-ulit, makulit-ulit. Mentras po kayo, maulit at makulit, matalino kayo. Hindi po ang lahat ng mahirap na kaisapan ay palso. Ay, hindi po basta-basta pumapalo yun. Iniintindi niya pong mabuti. Kaya kung sakali man po nagpaliwanag ako sa oras na ito, sasabihin po, hoy, mahirap ka naman kausapin. Alam niyo po, maganda po yun. Hindi kayo basta-basta amin ang amin. Ibig sabihin, meron kayong talino. Kaya po ako man po nagpunta dito sa inyo na ang pinaliwanag ko po sa umagang ito, homo, ang nakikita niyo na sa Facebook, kinakailangan po na kung talagang kayo desidido at kayo'y naniniwala, hanapin niyo na lang po ang lugar ko. Ano po mangyayari sa pag-uusap natin sa cellphone? Doon yung itatanong. Abay, babaya kayo sa sarili niyo. Kinakailangan po na, pinakita na sa inyo ang mukha ko. Kinakailangan po na taluntunin niyo na kung ano ang nararapat. At ano ba yun nararapat gawin. Kaya po sa umagang ito, isang paliwanag ko naman po sa inyo para po ako lubhang makatulong. Hindi naman po sa pamamagitan na kayo numakbang dito napakalaking pera na hihanda nyo. Yung pong konting makakain lang, ayos na po yun. Kaya nga po, apabor po sa inyo ito, hindi po kayo mahihirapan. Ipag halimbawa mo, kaya na nga po nung Picos. Sagot kayo, iyon po, sa araw at oras na ito, ngayon ko lang po paniliwanag sa inyo, na ang aking po natalunto sa mga karamdaman ng tao, puro lang po bakterya. Bilang ako po nakakaintindi at 41 years old na po ako nanggagamot, yun po may mga sikretong mga tubo-tubo lang po yun. Iyon po, alam niyo po ba kung saan nakakapayag? Sa loob po ng matris ng babae, iyon po nakahapila lamang doon. Kung iyon po nililinis ko ang mga tao, ang akin lang po talagang gamot, talaga lang pong magpopondo po kayo ng langis, 10 or 15. Depende po sa karamdaman. Kaya huwag niyo naman po sasabihin na, ganun pa, bakit mahal? Iyon po'y apabor sa inyo. At kung may matira man po iyon po inyo. Ang ginagamot ko po, kanya-kanya po kayong langis. Kanya-kanya po ng tantos kung ilang gagamitin ng langis. Ngayon, ang tinalakay ko po sa inyo sa araw na ito yung Picos. Yung po, langis lang, guantes, nadudukot ko po yun. Ano sa'yo, masasabi mo ate sa ginawa ko sa'yo? Nakuha naman po yung Bacteria. sa bacteria. Nasaktan ka ba? Hindi naman. Okay. Kaya nga po, ang sabi ko sa inyo, hindi po ba ang aking nalalaman makatutulong sa tao na simple lang. Kaya lang po ako naupo dito. Kinakailangan po yung may maririnig silang Picos. Handaan lang po nila ng langis yun. Iyon po, napalalabas yun. Wari mo po, ganito. Yan po ang nyo. Nasa matris po yun. Nakahapila po yun. Nakakapa po yun.
Kaya po kung medyo matatakotin kayo, naku, malayo na mararating. Pag po kinapayon, makakapamo po kung ilan, kung gaano laki. O di po ba kayo nagagalak noon na ngayon lahat ng may picos na sa umaga po ng March 2026. Yung lahat po ng may picos diyan, maghanda po kayo ng langis. Hindi po kailangan kayo ma-operasyon. Ito po isang himala para sa inyo na hanggang ako'y may lakas, andito po ako, nakahanda ako sa inyo. Nakukuha ko po yun, hindi po masakit. Kaya po, langis lang po, pagtitiwala. Sa araw at oras nito, yung mga may picos dyan, kung kayo nakikinig ng Facebook, hindi problema. Kailangan yun ay mapalabas kasi magiging sagabal yun. Naintindihan ninyo? Kaya maligayang umaga, Diyos ang bahala sa atin, sa biyaya, at ang tangi ko po masasabi sa inyo ang aking full lugar. Barangay Tagigi, Ginto, Bulacan, Mother Paring St. Joseph Chapel. Ngayon, iyan nyo po, kung may sasakyan kayo, ano ba yung, para malaman? I-waste nyo lang po, makararating na kayo dito. Kaya kung kayo po may karamdaman, agapan nyo po yun. Huwag nyo pong ipapalibang-liban kasi kailangan po yun matanggal. Kasi yun po ang nagbibigay sa inyo na iba. Pag umakyat po yun, ang sasabihin ko na po sa inyo rekta, yun po ay lason sa loob ng katawan. Pag po yun nahilog, delikado na po kayo. Atakin kayo kung ano-ano labas. Pero ang punto sinabi ko po sa inyo sa araw na ito at lagi kong binubukas sa bibig, bakterya lang po iyan. Lahat po na yan may kanya-kanya pong daan. Kagaya nga po na sa prostate. Yung po prostate, meron lang pong yun. Yung po ay nakukuha at nanaog. Ibig ko po sabihin, may kanya-kanyang tubo, may kanya-kanyang daan. Para po sa pagdadriver na may Pampanga, may Malolos, may Baclaran. Ganun lang po yun. Kaya po ngayong umaga ito, isang maligayang pagpasok dahil sa dahilan po na malapit na po ang mahal na araw. Yan po ang naging tuloy ko para ako'y makausap ninyo. Kaya kung kayo man ay naririyan, may paalala ako sa inyo. At kung sakali man po, mainam po yung umuunawa kaysa inuunawa. Kayo po ay matutong magsukli at huwag po kayo mainit ang ulo. Kung halimbawa mo po may kausap kayong mga tao na medyo masama ugali, hindi nyo po alam yun, hindi nyo dapat patulan. Itanong nyo sa akin bakit? Pakahirap po magtagpos ng buhay. Pag po may anak ang 4, may anak ang 2, may anak ang 3, nag-aaral. Ang hirap po ngayon, may kuryente, lahat po laganap. Sana naman po kumpleto tayo sa budget. Hindi po. Talaga pong tinatalundun po natin ang oras sa paghahanap buhay, maitagpos lang po natin ang mga bata. Tayo mga ina at ama nagsisikap. Pero meron po naman dyan ang mga pabaya. Pabayaan na po natin sila. Pero ang paalala ko po sa mga bata, nasikapin nyo na makapag-aral kayo dahil hindi nyo habang araw kapisan ng inyong nanay at tatay, aalis din po kami. Sino po magbabantay? Pag po wala kayo narating, kawawa po kayo. Kaya ang lagi ko pong paalala sa Facebook, kung pakikinggan nyo, meron po naman. Pero ang the best po na aking tinatalakay dito, yung inyong karamdaman. Kaya Ama naming nasa langit, kami po ay naririto. Sana po wag mo kami pababayaan. Ituro mo na po sa amin ang aming gagawin. Naninikluhod po kami sa inyo na sana sa pamamagitan ng aming ginagawa, lagi niyo po kami masisilip. Kaya po bumabati po ako ngayon sa araw-araw sa lahat ng mga tao na huwag kayong makalilimot. Kasi nakaabang lang dyan ang problema. Isang iglap lang po dumadating, lalo sa eskwelahan. Yung mga bata, wag naman po sana ninyong masyadong aabusuhin. Yung mga bata, turete na, kung minsan po walang baon, nagiging materyoso, matigas ang ulo at kung ano naiisip. Kaya po idinamay ko na po sa pananawagan at sa takbo ng hiwaga ng Panginoon. Nananawagan po ako sa mga teacher. Sana po maunawaan ninyo ang lalo na po doon sa college degree na kung minsan po nagkakainitan, nagkakaanuhan. Sana po pahabain ninyo ang inyong pangunawa dahil kayo po sinuwerte na kayo naririyan, na kayo inawaan ninyo ang mga bata. Kung hindi karapat dapat, sabihin na lang at huwag na mapaagaan. Ganon din po ang dinamay ko po ngayon sa March 1st. Lalo-lalo na po sa Usgado, sana naman po kung makukuha sa paupo, huwag nang tumayo dahil napakahaba po ng problema tatalakayin at pag-uusapan, katakot-takot na pinansyal, sakit ng ulo. Ito lang pong buhay natin napakahirap. Kaya sana po ang manipis na pagsisikap
manipis na pagsisikap, ayusin po natin ang lahat. Ang aking po tinatawag ngayon at nananawagan doon po sa marurunong na siyang may hawak, lalong-lalo sa government, kanya-kanyang departamento. Huwag naman po sana kayo na patatangay sa mga sip-sip buto riyan. Intindihin niyo po kayo, ang sasabihin ko po sa inyo kung kayo man ay nasa gobyerno, kayo po'y lahat ay katulong lang. Lahat po kayo aalis dyan. Lahat po ay magkaroon ng kakasakit. Kaya po kung halimbawa merong nag-ano, huwag na po kayo maging materyoso. Intindihin niyo na lang po, no, pag kayo lumabas ng bakod niyo, may pamasahe, merong pagkain, at yung iniwan niyo, makababayad kayo sa pwesto. Kaya isang maligayang pagpasok po ng umaga ang aking ginawa sa inyo na sinabi ko po sa inyo na kung sakali man at nakita nyo ako na natumbo ko sakit nyo, hanapin nyo na lang po ako at malalaman nyo po ang sagot ko sa karamdaman nyo. Hindi po patagalan ang pagpunta dito. Hindi po. Basta po magdasal lang kayo, aabutan nyo si Mother Faring. O sige po, bumabati ako sa mga nagmamahal kay Mother Faring. Pag bumabay ako, kaya isang maligayang pagpasok, liwanag, unawaan, tagumpay. At sasabihin ko sa inyo, sa lahat ng mga bahay-bahay, puro kulang sa pera. Masaswerte yung mararaming pondo. Mararaming pondo. Kung kayo na may masasama sa flood control, hindi, huwag na. Kunti lang pagkasya nyo na. Maraming po salamat. Diyos na bahala. Bye-bye!